Isipin mo to, isang 19 years old na bata mula Greece na hindi kilala ng karamihan, walang NBA hype machine, walang milyong-milyong followers. Pero sa unang NCAA game niya pa lang, bigla siyang nagpakitang gilas nang gumawa siya ng 33 points at ginulantang niya ang buong college basketball. At ngayon, tinatawag na siya ng mga scout bilang Greek Luka. At ang mas nakakabaliw pa, may isang bagay siyang ginagawa ngayon na mas magaling pa kaysa kay Luka Doncic mismo. So ang tanong, legit ba ang hype na to? O isa lang itong one-game wonder? Alamin natin kung sino talaga si Neoklis Abdalas at bakit biglang nakatutok sa kanya ang NBA world. Sa modernong NBA, malinaw ang isang katotohanan. Nagbago na ang blueprint ng superstar. Hindi na sapat ang maging athletics freak. Ang liga ngayon ay pinaghaharian ng malalaking playmakers, mga player na kayang mag-score, mag-create, mag-control ng tempo at mag-isip ng laro parang chess grandmaster. Kaya naman, bawat NBA team ay desperadong naghahanap ng susunod na Luka Doncic, Nikola Jokic o Victor Wembanyama. At nitong linggo, isang pangalan ang biglang sumabog sa radar ng international basketball community at ito ay si Neoklis Abdalas ng Virginia Tech. Sa kanyang unang official na NCAA game laban sa Providence, hindi inaasahan ng karamihan na magiging sentro ng atensyon si Abdalas. Ngunit mula sa unang possession pa lang, halatang may kakaiba sa batang ito. Tahimik siyang nagsimula, pero habang tumatagal ang laro, unti-unti niyang kinokontrol ang tempo. Isolation plays, step back jumpers, drive sa paint, kick out passes. Sa pagtatapos ng laro, nakapagtala siya ng 33 points at 7 assists. Hindi lang ito magandang debut, isa itong performance na agad nagpaangat ng pangalan niya sa scouting reports ng maraming NBA teams. Maraming nagtatanong, bakit nga ba tinawag siya na Greek Luka? Hindi basta comparison ng ibinibigay kay Abdalas, may dahilan kung bakit maraming analyst ang nakakakita ng Luka Doncic sa kanyang laro. Una na dyan ang pacing at control sa laro. Hindi siya nagmamadali. Alam niya kung kailan babagalan ng opensa at kung kailan biglang bibilis para sirain ang depensa. Pangalawa, ang footwork at shot creation. Isa sa mga highlight ng Providence game ay ang kanyang double step back move. Eksaktong galaw na ginagamit ni Luka sa NBA. Pinababa niya ang defender gamit ang hesitation dribble, umatras at nagpakawala ng malinis na jumper. Pangatlo ay ang pick and roll IQ. Sa halip na basta gumamit ng screen, marunong siyang mag-set up ng depensa. Pinapapwesto niya ang defender sa likod niya, hinihintay ang big man na mag-commit at saka gumawa ng tamang desisyon. Ito yung mga detalye na hindi makikita sa box score pero sobrang mahalaga sa NBA level. Hindi siya sobrang bilis pero sobrang epektibo. Isa sa mga unang puna kay Abdalas ay ang kakulangan niya sa elite athleticism. Hindi siya explosive finisher, hindi siya high flyer, pero tulad ni Luka, binabawi niya ito gamit ang basketball IQ, timing at change of pace. May mga possession na biglang hihinto, papabagalan ng laro, tapos biglang bibilis sa tamang sandali. Nalilito ang depensa hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa unpredictability ng kanyang galaw. Ito ang klase ng skill na nagtra-translate sa NBA. Sa kabila ng hype, malinaw na may kahinaan pa rin si Abdalas. Ang pinakamalaking tanong, consistent ba ang tira niya sa labas? Bagamat kaya niyang gumawa ng step back threes, napansin ng scouts na mas flat ang arc ng kanyang tira kumpara sa elite shooters. Hindi rin kasing fluid ng kay Luka, pero may magandang balita. Sa loob ng 4 na taon, ang 3-point percentage niya ay unti-unting umakyat, 11% to 18% to 31% to 36%. Ibig sabihin, hindi stagnant ang development niya, may improvement curve at may work ethic. Isa pang concern ay ang kanyang efficiency sa loob ng paint. Sa kanyang 33-point game, 6 lamang sa 30 field goal attempts niya ang nanggaling sa paligid ng rim. Para sa NBA level, mahalagang kayang mag-score ang isang primary ball handler sa loob, lalo na kapag hindi pumapasok ang tira sa labas. Kailangan niyang magdagdag ng lakas sa katawan,
at pagbutihin ang offhand finishing kung gusto niyang maging consistent threat sa NBA. Hindi pa elite passer si Abdallas tulad ni Luka, pero may malaking advantage siya, height at vision. Sa pick and roll situations, kaya niyang gumawa ng over-the-top passes, nakakakita siya ng lob opportunities, nakakapag-create siya ng open shots para sa teammates. Ang ganipang klase ng playmaking mula sa 6'8" guard forward ay sobrang valuable sa modern NBA. At ngayon, punta tayo sa pinaka-interesting na bahagi ng kwento. Ayon sa mga analyst at scouts, may isang aspekto ng laro si Abdallas na mas advanced kaysa kay Luka sa parehong edad, at ito ay ang depensa. Sa transition defense, mabilis siyang bumabalik, marunong siyang mag-contest nang hindi nagfa-foul. Sa on-ball defense, disiplinado siya. Hindi madaling malinlang sa pump fakes at hesitation moves. May potential siyang maging two-way player, isang bagay na sobrang hinahanap ng NBA teams ngayon. Sa kasalukuyang projections, si Neocles Abdallas ay nakikitang mapipili sa paligid ng 15th overall pick sa 2025 NBA Draft. Pero ayon sa ilang scouts, kung magpapatuloy ang kanyang improvement at consistency, may tsansa siyang umakyat sa lottery range. Maraming teams ang naghahanap ng tall playmakers na may defensive upside, at pasok si Abdallas sa mold na iyon. Hindi sapat ang isang viral game. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang mag-produce gabi-gabi. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang mag-adjust sa iba't ibang depensa. Kailangan niyang gawing mas efficient ang scoring niya. Dito malalaman kung hype lang ba ito o simula ng totoong NBA career path. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Si Neocles Abdallas ay hindi na secret prospect. Opisyal na siyang nasa radar ng basketball world. Hindi pa natin masasabi kung siya ang susunod na Luka, pero malinaw na mayroon siyang tools, IQ at mentality para maging seryosong NBA player. At habang patuloy ang season, mas maraming mata ang tutok sa bawat galaw niya.